Marshall Peak, Kabanata 4952. Ang junior na ito ay makakasulong sa 8th grade. Kahit sino pa ang nahaharap sa ganoong sitwasyon, mahihirapan silang manatiling kalmado. Sa makatuwid, si Zhongliang ay lubos na humanga sa reaksyon ni Yang Kai. Totoong hindi nakakaramdam ng anumang sama ng loob si Yang Kai. Naiintindihan niya na ang mga aksyon ni Tian Shuzo ay hindi nakatutok sa kanya. Sa halip, ang mga kilos at salita ni Tian Shuzo ay nagmula sa isang lugar ng katwiran. Upang maprotektahan ang sikreto ng Void Corridor, handang isakripisyo ni Meng Qi ang kanyang sariling buhay. Kung ikukumpara, paanong hindi matitiis ni Yang Kai ang gayong hamak na hinaing? Yang Kai, ito ay para sa higit na kabutihan ng human race. Time na hinikayat ni Tian Shuzo. Nang makitang nanatiling tahimik si Yang Kai, naisip niya na ang una ay hindi gustong makipagkompromiso. Gayunpaman, sa huli, hindi mahalaga ang pagpayag ng kabilang partido. Ganito na ang paghawak sa mga bagay na ito mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay ibinigay na ang mga taong tumuntong sa Black Ink Battlefield ay kailangang isantabi ang kanilang mga individual na buhay. Sa makatuwid, naniniwala siya na darating si Yang Kai sa kalaunan. Umiling si Yang Kai. Senior, mali ang pagkakaintindi mo. Ang junior na ito ay hindi isang hindi makatwirang tao. Nilinaw mo na ang sarili mo, kaya paanong hindi maintindihan ng junior na ito? Tumango si Tian Shuzu bilang maluwag. Buti naman at naiintindihan mo. Pero, binago ni Yang Kai ang usapan. Mula sa binanggit mo kanina, senior, itong junior na ito ay hindi na kailangang mag-alok ng World Spring kung makakasulong ako sa 8th grade Heaven Opening Realm sa hinaharap, tama. Para sa kanya, ang pag-aalok ng World Spring ay tiyak na magdudulot ng kaunting pinsala sa kanyang miniature universe. Bagamat kayang ayusin ng Profound Yin Spirit Fruit ang kanyang miniature universe, hindi na niya magagawang baliwalain ang kaagnasan ng Black Ink Strength. Iyon ay magiging lubhang mapanganib sa Black Ink Battlefield. Hindi naman sa ayaw niyang isakripisyo ang sarili para sa human race. Ang mga Cave Heavens at Paradises ba ay hindi gumawa ng higit pang mga sakripisyo para sa human race sa buong panahon. Tahimik silang nakipagdigma laban sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield sa loob ng hindi mabilang na mga taon at nag-invest ng hindi maisip na dami ng lakas tao at mapagkukunan sa pagsisikap. Masasabing ang katatagan ng 3,000 mundo ay hindi mapaghihiwalay sa mga kontribusyon ng Cave Heavens at Paradises. Sa ligtas at matatag na kapaligiran sa likod nila ay ang mga nasasakupan at disipulo ni Yang Kai sa Voidland, gayon din ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak sa Star Boundary. Kung siya ay isang ordinaryong Heaven Opening Realm Master, hindi siya magdadalawang isip na isuko ang World Spring. Gayunpaman, tiwala si Yang Kai sa kanyang sarili. Noon pa man ay nagagawa niyang durugan ang mga kalaban sa kaharian ng kanyang sarili. Sa madaling salita, kung makakasulong siya sa 8th grade Heaven Opening Realm sa hinaharap, ang papel na maaari niyang gampanan at ang lakas na maaari niyang ibigay ay tiyak na mas malaki kaysa sa alinman sa mga ancestors na nasa harapan niya ngayon. Saglit na natigilan si Tian Shuzo, ngunit tumango pa rin siya ganyan talaga. Kung makakasulong ka sa 8th grade Heaven Grade Realm, hindi mo na kailangang talikuran ang World Spring. Ang Inner Sanctum ay hindi rin magsisikap na tulungan kang sumulong sa 8th grade sa lalong madaling panahon upang makapag-ambag ka sa human race. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Maaaring sumulong ang junior na ito sa 8th grade. Nagulat ang lahat sa kanyang mga sinabi at may sumimangot at itinuro. Brat, hindi mo ba sinabi na ang iyong unang tagumpay ay sa 5th grade? Paano ka makaka-advance sa 8th grade? Huwag mong sabihin sa akin na mayroon kang innate heaven opening pill mula sa Universe Furnace. Ang innate heaven opening pills na ginawa ng Universe Furnace ay mga natural na produkto ng mundo na naglalaman ng mga misteryo ng universo. Maaari nilang tulungan ang isang tao na malagpasan ang mga tanikala ng kanilang mga limitasyon at huwag pansinin ang bottleneck ng heaven opening realm. Hanggat mayroon silang sapat na mga spirit pills, maaari pa silang umabant sa 9th grade Heaven Opening Realm, anuman ang kanilang panimulang punto. Sa kasamaang palad, ang isang tao ay makakatagpo lamang ng gayong mga kayamanan ng biglaan. Ang Universe Furnace ay isa sa pinakamalalim at mahiwagang kayamanan na umiiral. Hindi lamang ito lubhang mailap, ngunit ang paminsan-minsang paglitaw nito sa mundo ay napakaikli din ng buhay. Sa makatuwid, hindi madaling gawain ang kumuha ng innate heaven opening pills. Higit pa rito, kahit na ang gayong mga kayamanan ay nasa kamay, si Yang Kai ay hindi magkakaroon ng pagkakataong ubusin ang mga ito. Ang mga ito ay ibibigay sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa halip para maka-advance siya sa 9th grade Heaven Opening Realm.
Laging magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa human race na makakuha ng karagdagang 9th grade master. Kalmadong ipinaliwanag ni Yang Kai. Totoo na ang junior na ito ay nakalusot lamang sa 5th grade Heaven Opening Realm sa simula. Gayunpaman, ang junior na ito sa kalaunan ay pinalad na kumain ng isang mid-grade world fruit at sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm. Isang mid-grade world fruit. May gulat na bulalas habang ang iba naman ay gulat na gulat. Bilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, paanong hindi nila malalaman ang pagkakaroon ng world fruit? Iyon ay isang mas bihirang kayamanan kaysa sa isang innate Heaven Opening Pill. May nagsabi. Ito ay usap-usapan na mayroong isang world tree na tumutubo sa Great Cosmological Realm. Ang Great Cosmological Realm ay napakahirap para sa mga ordinaryong tao na makapasok. Dito mo ba nakuha ang iyong world fruit? Sumang-ayon si Yang Kai. Hindi sinasadyang nasangkot ako sa Great Cosmological Realm at nagtagal sa loob ng lugar na iyon. Sa loob din ng Great Cosmological Realm na nakuha ko ang world fruit. Sunod-sunod na hingal ang umalangaw sa buong conference hall. Iyon ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Ang isang mid-grade world fruit ay hindi lamang makakapagpapataas ng cultivation ng isang tao sa pamamagitan ng isang buong grado, ngunit nadagdagan din nito ang limitasyon na maaari nilang makamit sa hinaharap. Sinuri pa ni Luan. Ibig bang sabihin nito na kahit na nasa 5th grade Heaven Opening Realm ka lang noong una kang sumulong sa Heaven Opening Realm, may pagkakataon ka talagang sumulong sa 8th grade sa hinaharap? Ang 4 Universe Pillars ay may malaking apela sa Heaven Opening Realm Masters, lalo na ang 8th grade Masters na tulad nila. Ang pagkakaroon ng isa sa 4 Universe Pillars ay magbibigay daan sa kanila na lumaban ng may higit na kahusayan sa larangan ng digmaan. Tunay na nag-aatubili si Luan na agawin ang mga gamit ng isang junior, ngunit sa liwanag ng mas malaking larawan, walang kapangyarihan si Yang Kai na protektahan ang World Spring. Ang pag-iwan sa bagay na ito ay magreresulta lamang sa isang malaking kawalan para sa human race. Kaya naman nanatili siyang tahimik sa lahat ng ito. Tahimik niyang pinag-isipan ang bagay na ito sa kanyang puso. Kung si Yang Kai ay ginawang mag-alok ng World Spring, tiyak na kailangan niyang bayaran si Yang Kai para sa kilos. Kahit papaano, kailangan niyang protektahan si Yang Kai hanggat maaari sa saklaw ng kanyang kakayahan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na malaman na si Yang Kai ay kumain ng isang mid-grade world fruit dati. Oo, matigas na tumango si Yang Kai. Kaya ang junior na ito ay may kumpiyansa na umaban sa 8th grade Heaven Opening Realm. Bahagyang tumango si Luan. Dapat kang magsikap sa hinaharap. Kung kailangan mo ng anuman, mangyaring ipaalam sa Old Master na ito. Dahil si Yang Kai ay maituturing na bahagi ng Yin Yang Cave Heaven, natural lang na mas bibigyan siya ng pansin ni Luan kapag sila ay tumira sa parehong malaking pass. Bagamat walang malakas na pakiramdam ng paksyonalismo sa mga dakilang pass, naisip nito na ang karamihan sa mga tao ay magiging mas malapit sa iba sa parehong sect. Maraming salamat, Elder. Yumuko si Yang Kai. Sa kabilang panig, tumahimik si Tian Shuzu saglit bago niya sinabi. Kung ganoon nga, ang usapin tungkol sa World Spring ay naayos na. Gayunpaman, ang Old Master na ito ay may gustong sabihin. Tumingin si Yang Kai kay Tian Shuzu. Pakipaliwanagan mo ako, Elder. Ang Black Ink Battlefield ay lubhang mapanganib. Kailangan mong maging maingat. Kung may mangyari sa iyo, ito ay isang malaking kawalan sa human race. Tatandaan ng junior na ito. Yumuko si Yang Kai. Si Zhong Liang, gayunpaman, ay napangiti lamang sa mga salitang iyon. Brother Tian, kung alam mo kung ano ang ginawa ng brat na ito sa nakaraan, hindi ka mag-abala na bigyan siya ng babala tungkol sa mga bagay na iyon. Nagtanong si Tian Shuzu. Ano ang ginawa niya? Sumulyap si Zhong Liang kay Yang Kai. Ang brat na ito ang pinakamatapang na nakita ko. Nagbalat kayo siya bilang Black Ink disciple at gumugol ng ilang taon sa teritoryo ng Black Ink clan. Salamat sa brat na ito kaya si Feng Ying at ang iba pa ay nakabalik ng ligtas. Lahat ng tao sa conference hall ay agad na nawalan ng imak, masyadong tulala para makapagsalita. Ang mga sulok ng mukha ni Luan ay kumaibot, at siya ay napuno ng matagal na takot. Nagbalat kayo kabilang isang Black Ink disciple at gumugol ng ilang taon sa Black Ink clan. Hindi yan matapang. Walang ingat yan. Napaawang ang bibig ni Tian Shuzu sa galit. Paano kung matuklasan ang iyong pagkakakilanlan at may nangyari sa iyo? Sinubukan niyang protektahan ang World Spring. Hindi lamang siya nag-atubiling gamitin ang kanyang autoridad para pilitin ang kabilang partido, ngunit hiniling pa niya na ialok ni Yang Kai ang World Spring nang walang anumang pagpapahalaga sa kanyang pagmamataas. Sino ang makakaalam na ginawa ni Yang Kai ang isang nakakatakot na bagay? Mapait na ngumiti si Yang Kai.
Wala akong pagpipilian. Hindi rin niya nais na gumawa ng isang bagay na napakapanganib. Sa kasamaang palad, ang lugar na konektado sa Void Corridor ay matatagpuan sa loob ng isang sealed world sa domain ng Black Ink Clan. Dahil natagpuan ang kanyang sarili sa hinterland ng Black Ink Clan sa sandaling dumating siya, ano pa ang maaari niyang gawin? Pinagalitan ni Luan. Huwag ka na ulit maging walang ingat sa hinaharap. Paulit-ulit na tumango si Yang Kai. Oo, marami sa 8th grade master sa bulwagan ang nakatingin kay Yang Kai na may kakaibang ekspresyon ngayon. Walang sino man ang nakagawa ng ganoong bagay sa buong kasaysayan. Kung sinabing pinapansin lang siya kanina dahil sa World Spring, ngayon ay pinapansin na nila siya dahil sa kanyang ugali. May biglang lumingon kay Zhong Liang. Brother Zhong, nabanggit mo na bumalik lang si Feng Ying at ang grupong iyon ng mga tao salamat kay Yang Kai. Anong ibig mong sabihin? Hindi nag-abalang magpaliwanag si Zhong Liang. Sa halip, lumingon siya para tingnan si Yang Kai at itinuro. Ipakita sa kanila. Ang nakakakita ay palaging mas mahusay kaysa sa pakikinig sa mga tuntunin ng Kailanawan. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay gumawa ng paraan upang makuha ang isang Black Ink disciple. Ito ay para madaling maipakita ni Yang Kai ang kanyang kakayahan. Sa labas ng palasyo kung saan umuurong ang Old Ancestor, ginamit ni Yang Kai ang Black Ink Strength na pinigilan sa loob ng kanyang miniature universe para ipakita ang epekto ng Purifying Light. Nag-aatubili lang si Zhong Liang na ihayag ang katotohanan na si Yang Kai ay nagtataglay ng World Spring, kaya nahirapan siyang maghanda ng maaga. Sino ang makakaalam na si Tian Shuzu ay naghinuha na ng katotohanan? Hindi niya kayang itago ang sikreto. Kung alam niya ng mas maaga, nailigtas sana ni Zhong Liang ang kanyang sarili sa problema ng pagkuha ng Black Ink Disciple. Sumagot si Yang Kai at humakbang patungo sa nakunan na Black Ink Disciple. Ang 8th grade masters ay mausisa na nanonood, nagtataka kung ano ang ibinebenta ni Zhong Liang sa kanyang bote ng lang. Isang selyo ang inilagay sa Black Ink Disciple, kaya hindi siya makapag-circulate ng anumang lakas at hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos pagkatapos na ihagis dito ni Zhong Liang. Siyempre, maingat niyang pinagmamasdan ang kanyang paligid sa pag-asang makahanap ng pagkakataong makatakas, kaya nang makita niya si Yang Kai na naglalakad palapit sa kanya sa sandaling ito, tumalikod siya ng may pagtatanggol. Ngunit, saan kaya siya pupunta sa kanyang kalagayan? Higit pa rito, kinuha lamang ni Zhong Liang ang isang casual na pag-wave ng kanyang kamay upang ganap na may lock ang Black Ink Disciple sa lugar. Isang dilaw at asol na liwanag ang biglang lumitaw sa mga kamay ni Yang Kai, na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa kanya. Binigyan din ng pansin ni Zhong Liang. Kahit na nasaksihan na niya ang tanawing ito noon, hindi niya maalis ang mga mata sa sandaling ito. Isang natatanging yin at yang element power ang nagmula sa asol at dilaw na ilaw ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos, sa harap ng mga mata ng lahat, pinagsalikop ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Isang purong puting liwanag ang namulaklak ng magsanib ang dilaw at asol na mga ilaw. Ang puting liwanag ay agad na bumagsak sa Black Ink Disciple. Sa susunod na sandali, ang Black Ink Disciple ay nagpakita ng sakit sa kanyang mukha. Isang makapal na layer ng Black Ink Strength ang sabay-sabay na lumabas mula sa kanyang katawan, na sinasabayan ng sunod-sunod na sizzling sound. Sa pagkamangha ng mga nanonood, ang Black Ink Strength ay dinalisay ng puting liwanag at naglaho sa kawalan. Agad na nanlaki ang mga mata ng 8th grade ancestors na nanonood sa nakita. Nagkaroon ng malakas na kalampag dahil karamihan sa kanila ay natumble sa kanilang mga upuan habang sila ay hindi sinasadyang tumalon sa kanilang mga paa sa pagtataka. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagkabigla, at ang kanilang nanlalaking mga mata ay umapaw sa kawalan ng paniniwala. Kahit na sila ay makamundong mga master, hindi pa sila nakakita ng ganitong hindi kapani-paniwalang sitwasyon. Ang sakit ng Black Ink Disciple ay tumagal lamang ng ilang sandali, at ang kanyang ekspresyon ay agad na kumalma. Sa ilalim ng saplot ng puting liwanag, ang kanyang anyo at ang kanyang ekspresyon ay tila malabo. Binawi ni Yang Kai ang kanyang kamay at bahagyang tumango kay Zhong Liang. Noon lamang tinanggal ni Zhong Liang ang kanyang kapangyarihan sa paligid ng Black Ink Disciple at umatras ng isang hakbang. Natahimik ang buong bulwagan. Nakatitig ang lahat sa Black Ink Disciple sa nakatulala na katahimikan at ilang sandali lang ay umalangaw-ngaw sa buong silid ang tunog ng mga tao na kinakabahang lumunok. Sa wakas ay may nagtanong. Bro. Brother Zhong. Ano ito? May hula siya sa kanyang puso, ngunit hindi niya matiyak. Iyon ay dahil kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata ay maaaring hindi kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso. Mayroong maraming mga tao na may katulad na pag-iisip. Lahat sila ay tumingin kay Zhong Liang na may nagtatanong na tingin, umaasang makakuha ng mas tiyak na sagot mula sa kanya.
Bahagyang ngumiti si Zongliang. Huwag mong sabihing hindi mo naiintindihan ang nangyari. Malungkot at malamig ang ekspresyon ni Tian Shuzo. Brother Zong, ito ay isang mahalagang bagay. Hindi ngayon ang oras para magbiro. Kapareho ba talaga ng iniisip natin? Marshall Peak, Kabanata 4953. Hindi may pagkalat sa publiko. Seryosong tumango si Zongliang, mabuti. Kung ano ang iniisip mo ay eksakto kung paano ang mga bagay. At, iyon din ang dahilan kung bakit ko kayong lahat pinatawag dito. Imposible. Si Tian Shuzo ay mahinang nawalan ng pag-asa. Ang Black Ink Strength ay lubhang kinakaing unti-unti. Kapag ang miniature universe ng isang tao ay nasira nito, tuluyan na silang mawawala sa kanilang sarili. Ito ay hindi na parang hindi natin sinubukan ang iba't ibang paraan upang baligtarin ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa buong panahon. Kahit na ang mga old ancestor ay nagsisikap na makahanap ng solusyon, ngunit hindi sila nagtagumpay. Paano ito posible? Hindi naman sa ayaw niyang maniwala sa katotohanan, natatakot lang siya na ang pagkakaroon ng malaking pag-asa ay mauuwi lamang sa mas malaking pagkabigo. Ang nakakakita ay ang naniniwala. Mabilis na sabi ni Zongliang. Medyo naging komportable na siya sa sarili niya sa mga sandaling iyon. Noong una niyang nalaman ang tungkol sa bagay na ito, napuno din siya ng pakiramdam ng hindi makapaniwala. Kung tutusin, laking gulat niya kaya nawalan siya ng katatagan ng loob ng isang 8th grade ancestor. Kaya naman, lihim siyang natuwa nang makitang mas kapansin-pansing ang reaksyon ng iba kaysa sa kanya. Hindi naman sa sinusubukan niyang kutsain ang mga ito, maganda lang ang kalooban niya. Paglingon niya sa Black Ink Disciple na nakuha niya dati, tinanong niya. Ano ang pakiramdam mo? Matapos maalis ang Black Ink Strength, ang Black Ink Disciple ay nanatiling nakatayong nagyelo sa lugar na may malalim na pagsimangot sa kanyang mukha. Tila naguguluhan siya sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang lahat ng kanyang ginawa noong siya ay isang Black Ink Disciple. Sa pagbabalik tanaw ngayon, hindi niya maintindihan kung paano siya naging napakapanatiko o kung paano siya kusang sumunod sa likod ng Black Ink Clan upang salakayin ang kanyang mga kasamahan. Kahit na naiintindihan niya na ang kanyang mga aksyon ay sanhi ng kaagnasan ng Black Ink Strength, napuno siya ng pagkakasala sa sandaling ito. Nang marinig ang tanong ni Zongliang, tumangala siya na may kakaibang ekspresyon. Tila hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Sa pagsagot sa tanong ni Senior, pakiramdam ng Junior na ito ay parang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Tumango si Zongliang. Ngayong nagising ka na, dapat kang maging mas maingat sa hinaharap. Oo, buksan ang iyong miniature universe. Gusto naming mag-imbestiga. Bilin ni Zongliang. Ang dating Black Ink Disciple ay tumango at binuksan ang portal sa kanyang miniature universe ng buong sigasig. Sa susunod na sandali, ang 8th grade ancestors na naghihintay sa tila walang hanggan ay mabilis na nagbuhos ng kanilang divine senses sa miniature universe upang mag-imbestiga. Ang 8th grade masters ay nagsuri ng maingat nang hindi nawawala ang anumang sulok. Pagkatapos lamang ng masusing pagwawalis ay dahan-dahan nilang binawi ang kanilang divine senses. Karamihan sa kanila ay bakas sa kanilang mga mukha ang hindi makapaniwala, ngunit higit pa sa kanila ay natuwa ng hindi masasabi. Sa buong panahon, ang human race ay nakipaglaban sa Black Ink Clan. Bagamat palagi nilang binabantayan ang iba't ibang magagandang pas at pinipigilan ang Black Ink Clan na salakayin ang 3,000 worlds, ang presyong ibinayad nila ay ang patuloy na pamumuhunan ng henerasyon pagkatapos ng henerasyon na sa kalaunan ay makakatagpo ng kanilang kamatayan. Sa kabilang banda, ang Black Ink Clan ay walang katapusang sumibol na parang mga sanga pagkatapos ng ulan. Sa sandaling maputol ang isa ay agad na sumisibol muli. Hinding-hindi sila mapapawi ng tuluyan. Ang mga human masters na dumaan sa no-return pass ay tuluyang mawawalan ng pagkakataong makauwi. Iyon ay dahil walang makakapaggarantiya na hindi sila naagnas ng Black Ink Strength sa Black Ink Battlefield. Kung hindi nila sinasadyang pinayagan ang isang Black Ink Disciple na bumalik, ito ay magiging isang kalamidad para sa 3,000 worlds. Ang susi ay nasa Black Ink Strength. Ito ay isang lubhang kakaiba at hindi maaalis na kapangyarihan. Kahit isang 9th grade old ancestor ay hindi maalis ang Black Ink Strength na sumalakay sa katawan ng Black Ink Disciple. Kaya ang tanging pagpipilian nila ay ang patayin ang mga Black Ink Disciples para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Gayunpaman, ngayon lang nila nasaksihan ang isang paraan na madaling magdalisay at maalis ang Black Ink Strength sa loob ng katawan ng isang Black Ink Disciple. Hindi lamang maibabalik ng secret technique na ito ang kaayusan sa kaguluhan, ngunit pinahintulutan din nito ang Black Ink Disciple na makawala mula sa kaagnasan ng Black Ink Strength at mabawi ang kanilang tunay na kalikasan.
Paanong hindi sila matutuwa? Naiintindihan nilang lahat ang kahalagahan ng secret technique na ito. Ito ay talagang isang bagay na maaaring muling isulat ang walang katapusang mga taon ng salungatan sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan. Huminga ng malalim, ang isa sa kanila ay lumingon kay Luan at nagtanong. Brother Lu, kailan pa naging may kakayahan ang Yin Yang Cave Heaven na gumawa ng ganoong gawain? Bakit wala kaming narinig na binanggit mo noon? Si Yang Kai ay maaaring ituring na bahagi ng Yin Yang Cave Heaven. Kahit na hindi siya ipinanganak sa Yin Yang Cave Heaven, siya ay isang son-in-law. Sa makatuwid, hindi kakaiba para sa tagapagsalita na iugnay sila ng magkasama. Higit pa rito, nang i-cast ni Yang Kai ang secret technique ngayon, malinaw na ginamit niya ang Yin at Yang element powers. Nagtagpo na sa isa ang dalawang powers nang idiin niya ang magkabilang kaliwa at kanang palad. May ilang pagkakatulad sa kung paano gumagana ang ilang Yin Yang Cave Heaven secret techniques. Umiling si Luan na may seryosong ekspresyon. Wala rin akong alam. Hindi niya matiyak kung ito ay isang secret technique mula sa Yin Yang Cave Heaven. Total, libo-libong taon na siyang nakatalaga sa Black Ink Battlefield. Hindi katakataka na wala siyang alam kung ito ay isang bagong secret technique na kamakailan ay binuo ng kanyang mga juniors. Matapos pakinggan ang pag-uusap ng dalawang ito, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Pag-uulat sa mga elders, ang secret technique na ito ay hindi nagmula sa Yin Yang Cave Heaven. Humalaklak si Tian Shuzo. Saan man nagmula ang secret technique, isang magandang kakayahan ang isang kakayahan na makapag-alis at makapaglilinis ng Black Ink strength. Kung maipakalat ang secret art na ito sa publiko, tayong mga tao ay hindi na kailangang matakot muli sa Black Ink Clan. Agad namang tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Tama, kami ay pinuproblema ng Black Ink Clan sa loob ng maraming taon. Kung kaya ng lahat ang secret technique na ito, hindi na natin kailangan pang matakot sa kaagnasan ng Black Ink strength. Wala nang iba pang mababago sa Black Ink Disciple muli. Maaari pa nga tayong dumiretso sa teritoryo ng Black Ink Clan at i-purge ang lahat ng Black Ink Clan ng isang beses at para sa lahat. Pulang-pula ang mukha niya habang nagsasalita. Parang nakikita niya ang maluwalhating tagpo sa kanyang harapan, at puno ng pananabik ang kanyang puso. Ang lahat ay naimpluwensyahan din ng magandang panaginip na inilarawan niya, at marami sa kanila ang mukhang labis na nasa sabik. Kasabay nito, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit nagpadala si Zhong Liang ng isang agarang mensahe para ipatawag sila kahit alam nilang umaatake pa rin ang hukbo ng Black Ink Clan. Ang kahalagahan sa likod ng secret technique na ito ay masyadong malaki, at ang balita ay kailangang ipahayag sa publiko sa lalong madaling panahon. Bagaman ang ilang mga tao ay orihinal na hindi nasisiyahan sa kawalan ng pasensya ni Zhong Liang, ang kanilang kawalang kasiyahan ay nawala sa sandaling ito. Ito ay isang mahalagang bagay na maaaring makinabang sa buong human race pagkatapos ng lahat. Nang makita ang mainit na talakayan, napabuntong hininga si Yang Kai dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi bigan sila. Mga nakatatanda, ang secret technique na ito ay hindi maituturo sa publiko. Walang sino man ang maaaring linangin ang secret technique na ito. Itong junior lang ang makakagamit nito. Ang talakayan sa conference hall ay biglang huminto nang hindi mabilang ang mga pares ng mga mata na tumingin kay Yang Kai. Maging si Zhong Liang ay tumitig kay Yang Kai nang may pagtataka. Alam niya na si Yang Kai ay may paraan upang ihagis ang purifying light, ngunit wala siyang ibang alam. Wala rin siyang oras para magtanong. Kaya naman, gumawa siya ng ilang mga pagpapalagay dahil ang purifying light ay isang secret technique. Kahit na imposible para sa lahat na linangin ito, mayroong libu-libong mahuhusay na individual sa Blue Sky Pass, kaya tiyak na may ilan na magtatagumpay. Hindi niya akalain na maririnig niya ang mga ganoong salita mula kay Yang Kai. Bakit hindi kayang linangin ng iba ang secret technique na ito? Naguguluhang tanong ni Luan. Pareho siya ng iniisip ni Zhong Liang. Dahil ito ay isang secret technique, tiyak na magkakaroon ng paraan upang linangin ito. Hanggat ang pamamaraang ito ay maaaring ikalat sa publiko, tiyak na mayroong isang tao na maaaring matagumpay na linangin ang secret technique. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ang secret technique na ito ay hindi nakuha sa pamamagitan ng sariling cultivation ng junior na ito, ngunit sa halip ay ipinagkaloob sa akin ng mga senior expert. Walang cultivation method, kaya natural, hindi ito maituturo sa iba. Pagkasabi noon, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinaga niya ang dalawang marka. Ang mga marka na kahawig ng araw at buwan ay agad na lumitaw sa harap ng mga mata ng 8th grade ancestors. Pagkatapos ay nagpatuloy si Yang Kai. Ang dalawang markang ito ay ang pundasyon ng paglalagay ng purifying light, at ang mga ito ay ibinigay sa akin ng direkta ng Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer ayon sa pagkakabanggit.
Ang yin at yang element power na ginamit ng junior na ito para i-condense ang purifying light noon ay nagmumula rin sa pinagmulan ng kapangyarihan ng dalawang senior na iyon. Ang burning light at serene glimmer. Napabuntong hininga ang isang tao. Samantala, ang karamihan sa iba ay mukhang solemne sa halip. Ang dalawang sikat na pag-iral na ito ay kilalang-kilala na mahirap na hindi marinig ang tungkol sa kanila. Nabalitaan na sila ay mga ancient masters na ipinanganak sa tabi ng mundo mismo. Bukod dito, kinakatawan nila ang pagkawasak at pagkalipol. Napuno ng patay na katahimikan ang Chaotic Dead Territory kung saan sila naninirahan. Walang sino man ang makapasok sa lugar na iyon at mabubuhay ng matagal, lalo na't hindi makatagpo ang dalawang kataas-taasang nilalang na ito. Para sabihin ni Yang Kai na ang dalawang marka ay ibinigay sa kanya ng Burning Light at Serene Glimmer, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang pandinig, ngunit sa pag-iisip, posibleng ang kapangyarihan ng mga nilalang ay ang tanging bagay sa universo na maaaring pigilan ang Black Ink Strength. Kumunat ang noo ni Luan. Nakilala mo na ang Burning Light at Serene Glimmer. Tumango si Yang Kai. Nagtagal ako sa kanila noon, at maituturing kaming magkaibigan. Naramdaman ng mga 8th grade ancestors ang kanilang mga mukha na nanginginig ng husto nang marinig nila ang mga salitang iyon. Sa kabilang banda, nanlaki ang mga mata ni Zhong Liang at tinitigan si Yang Kai na parang tumitingin sa multo. Kung sinabi ni Yang Kai na siya ay sapat na maswerte na nakilala ang Burning Light at Serene Glimmer, kung gayon ay atubiling tinanggap nila ang kanyang paliwanag. Pagkatapos ng lahat, alinman sa mga marka sa kanyang mga kamay o purifying light ay hindi maaaring pekain. Gayunpaman, sinabi ni Yang Kai na gumugol siya ng ilang oras sa kanila at maaari pang ang ituring na mga kaibigan. Kaibigan niya ang dalawang buhay na iyon. Iyan ay mga salitang kahit na ang 9th grade Heaven Opening Realm Old Ancestors ay hindi maglakas loob na sabihin. Medyo madaling pakisamahan sina Big Brother Huang at Big Sister Lan, ngunit mayroon silang kakaibang libangan. Casual na paliwanag ni Yang Kai. Big Brother Huang at Big Sister Lan. Naguguluhan si Zhong Liang. Oh, ganyan ang hiniling ng Burning Light at Serene Glimmer na tawagan ko sila. Nang marinig ni Zhong Liang ang mga salitang iyon, naramdaman ni Zhong Liang na kumunat ang kanyang noo na para bang tumutugtog siya ng drum. Anong klaseng relasyon meron sila? Bakit Big Brother at Big Sister ang tawag niya sa kanila? Bahagyang umubo si Luan at maingat na nagtanong. Anong kakaibang libangan ang mayroon sila? Mukhang nahihiya si Yang Kai. Mahirap balikan ang nakaraan, lalo pat banggitin ito. Hindi niya masabi ng malakas ang katotohanan. Hindi niya napigil ang sabihin sa kanila na matagal na niyang nakipaglaro sa bahay ang dalawang iyon sa Chaotic Dead Territory. Sa tuwing naiisip niya ang oras na iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya sa kanyang kalooban. Binago ni Yang Kai ang paksa ng pag-uusap, idinagdag ni Yang Kai. Ngunit, sa kadahilanang ito ang junior na ito ay biniyayaan ng dalawang markang ito ng mga ito. Sa pamamagitan lamang ng kanilang lakas bilang pinagmumulan ko maipapalabas ang purifying light. Sa makatuwid, ito ay hindi dahil ang junior na ito ay hindi gustong ituro ang secret technique na ito ay hindi ko maituturo ito. Para sa parehong dahilan, walang ibang makakapag-cultivate ng secret technique na ito. Matapos makinig sa kanyang paliwanag, sa wakas ay naunawaan na ng lahat. Ito ay tiyak na isang secret technique na hindi maaaring ikalat sa publiko. Ilang saglit lang ang nakalipas ay nag-iisip sila ng mas magandang kinabukasan, ngunit napilitan silang talikuran ang pag-asang iyon sa sandaling ito. Ang halaga ng isang secret technique na maituturo sa masa at isang secret technique na hindi maituturo sa masa ay hindi katumbas. Maaaring sabihin na ang kahalagahan ng purifying light ay nabawasan ng husto. Para sa kadahilanang iyon, ang lahat ng mga tao na nagkaroon ng mataas na inaasahan kanina ay labis na nabigo. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sa wakas ay ibinuka ni Zhong Liang ang kanyang bibig. Bagaman imposibleng ipakalat ang secret technique na ito sa publiko, nagawa ni Yang Kai ang secret technique na ito. Iyon mismo ay nakakatulong na sa digmaan sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan. Ngayong nakatipon ka na rito at nasaksihan ang kapangyarihan ng purifying light, mangyaring ipahayag ang mabuting balitang ito sa iyong pagbabalik. Sabihin sa mga disipulo na hindi na nila kailangang magpigil kapag nakikipaglaban sa Black Ink Clan. Maaari silang lumaban ng walang anumang inhibitions. Kahit na sila ay hindi sinasadyang masira ng Black Ink Strength, hindi na nila kailangang isakripisyo ang mga bahagi ng kanilang miniature universe tulad ng dati. Kailangan lang nilang bumalik sa Inner Sanctum sa lalong madaling panahon. Magtatalaga ako ng lugar kung saan matutulungan sila ni Yang Kai para linisin ang Black Ink Strength na tumagos sa kanilang katawan. Gayun din,
hanggat ang iyong buhay ay hindi nasa panganib, mangyaring subukang hulihin ang mga Black Ink Disciples ng buhay kapag ikaw ay nasa larangan ng digmaan. Hindi na kailangang patayin sila ng direkta. Marshall Pick, Kabanata 4954. Hanapin ang isang nagngangalang Yangka. Sa Black Ink Battlefield, ang human race ay palaging naninindigan sa isang hindi nagbabagong paninindigan patungo sa Black Ink Disciples, pumatay ng walang awa. Ito ay hindi na sila ay walang awa. Sa halip, walang ibang solusyon. Ang Black Ink Disciples na napinsala ng Black Ink Strength ay palaging hawak ang Black Ink Clan na pinakamataas sa lahat ng iba pa sa kanilang mga puso. Sa madaling salita, nanindigan sila laban sa human race bilang mga mortal na kaaway. Kung hindi papatayin ng human race ang Black Ink Disciples, ang Black Ink Disciple ang papatay sa kanila sa halip. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga tao ang napinsala ng Black Ink Strength at na-convert sa Black Ink Disciples ng Black Ink Clan. Sa isang katulad na tala, ang bilang ng mga Black Ink Disciples na namatay sa kamay ng kanilang mga orihinal na kaalyado ay masyadong mataas para mabilang. Alin sa mga Black Ink Disciples na ito ang hindi nagmula sa isa sa mga pangunahing cave heavens o paradises? Sino sa kanila ang hindi isa sa mga piling alagad ng mga puwersang ito? Ito ang malupit na katotohanang kinakaharap ng human race. Gayunpaman, wala silang kapangyarihan sa sitwasyong ito. Ang magagawa lang nila ay pigilan ang kanilang sarili na masira ng Black Ink Strength hanggat maaari, at ang halaga na kailangan nilang bayaran para sa kanilang kaligtasan ay ang kusang loob na isakripisyo ang mga bahagi ng kanilang miniature universe. Sa kasamaang palad, ang kanilang sakripisyo ay magiging sanhi ng paghina ng kanilang paglilinang, pagbagsak ng kanilang grado, at ang kanilang martial daw ay maputol magpakailanman. Hindi bababa sa 20% ng mga cultivators sa bawat isa sa iba't ibang magagandang pass ay may hindi kumpletong miniature universe, anuman ang kanilang grado sa Heaven Opening Realm. Ang kanilang nasirang miniature universe ay ang pinakamahusay na ebidensya ng nakamamatay na pakikibaka laban sa Black Ink Clan. Maraming 5th grade Heaven Opening Realm Masters sa iba't ibang Great Pass. Saan nagmula ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters na ito? Lahat sila ay orihinal na mga cultivators sa 6th grade na ang lakas ay nabawasan ng isang grado. Sa buong kasaysayan, ang pinakamababang grado sa mga tauhan na ipinadala sa Black Ink Battlefield ng Cave Heavens and Paradises ay ang 6th grade Heaven Opening Realm. Hinding-hindi sila magpapadala ng sinuman sa 5th grade dahil sila ay masyadong mahina para sumali sa digmaan laban sa Black Ink Clan. Bilang resulta, halos lahat ng mahuhusay na individual na naipon ng human race sa loob ng maraming taon ay natipon sa Black Ink Battlefield. Iyon din ang dahilan kung bakit naramdaman ni Yangkay na ang kabuuang lakas sa Langya Paradise ay ibang-iba sa naisip niya noong nagpunta siya roon noong nakaraan. Hindi pala buong pamana ng Langya Paradise ang kanyang nakita. Ang pagkakaroon ng purifying light ay nalutas ang problema na noon pa man ay hindi malulutas sa human race. Kaya natural lang na ang balita ay pumukaw sa pananabik ng mga tao. Maaaring maisip na ang moral ng Human Race Army ay tataas ng husto kapag ang impormasyong ito ay kumalat sa publiko. Ang moral ay isang bagay na hindi nakikita, ngunit ito ay gumaganap ng isang malaking papel sa anumang digmaan, maging ang isa sa pagitan ng human race at ang Black Ink Clan. Magiliw na paalala ni Yangkay. Mga nakatatanda, dapat kong ipaalam sa inyo na ang paggamit ng secret technique na ito ay walang bayad. Gaya ng binanggit ng junior na ito kanina, ang secret technique na ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagguhit sa mga kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer sa pamamagitan ng dalawang marka sa aking mga kamay. Dahil ang secret technique na ito at ang mga paraan upang maisaaktibo ito ay ibinigay sa akin ng Burning Light at Seren Glimmer, ang paghahagis nito ay mahalagang walang kahirap-hirap sa aking bahagi. Gayunpaman, ang pagsasagawa ng secret technique ay nangangailangan ng isang tiyak na halaga ng mga mapagkukunan. Ang junior na ito ay may ilang mga materyales sa kamay, ngunit hindi sila nauubos. Kaya, ang junior na ito ay nais na hilingin sa mga senior na naruroon na bigyan ng babala ang iba na subukan at maiwasan ang masira ng Black Ink Strength hanggat maaari. Tumango si Luan at sinabing, natural lang iyon. Pagkatapos ng ilang taon na away, naging ugali na. Kahit na kumalat ang balita, hindi papayag ang mga alagad na madaling masira ng Black Ink Strength. Tumingin si Zhongliang kay Yangkay at nagtanong. May sasabihin ka pa ba? Umiling si Yangkay. Wala na. Mabuti. Lumingon si Zhongliang para tumingin sa iba. Kinukubkob pa rin ng Black Ink Clan ang Blue Sky Pass sa sandaling ito, kaya hindi komportable para sa inyo na manatili dito ng mahabang panahon. Harapin muna natin ang digmaan. May nagtanong. Saan mo ilalagay si Yang Boy?
Nabanggit ni Zhongliang kanina na magtatayo siya ng isang lugar sa loob ng Inner Sanctum kung saan si Yang Kai ang magiging responsable sa pagtulong sa mga disipulo na linisin ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan. Natural lang na linawin ng maaga ang lokasyong ito. Nag-isip sandali si Zhongliang bago siya nagsalita. Paano ang Central Square? Ito ang pinakasentro na lugar. Sabay-sabay na tumango ang lahat. Mabuti. Ngayong tapos na ang usapan, dali-daling umalis ang lahat. Sila ang mga masters na namamahala sa iba't ibang mga linya ng depensa kung tutuusin, kaya hindi nararapat na manatili sila rito ng matagal. Bago umalis, nagsalita si Luan ng ilang salita kasama si Yang Kai ng pribado. Hindi siya gaanong nagsalita at sinabi lang kay Yang Kai na ipaalam kaagad sa kanya kung may kailangan siya. Sila ay isang pamilya kung tutuusin. Masaya siyang tulungan si Yang Kai sa abot ng kanyang mga kakayahan. Para doon, iniwan pa niya ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Yang Kai. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng pasasalamat. Pagkaalis ng lahat, sumenya si Zhongliang kay Yang Kai. Sumama ka sa akin. Naglakad silang dalawa palabas ng conference hall. Si Feng Ying ay naghihintay sa kanila sa labas at, sa isang pagkurap, silang tatlo ay mabilis na tumakbo patungo sa isang tiyak na direksyon. Ilang sandali pa, nakarating sila sa langit sa itaas ng isang malaking parisukat. Ipinaliwanag ni Zhongliang. Sa panahon ng labanan, dito ka pupunta. Malamang na magkakaroon ng walang katapusang stream ng mga disipulo na darating para humingi ng tulong pagkatapos na masira ng Black Ink Strength. Kapag nangyari iyon, aasa kami sa iyo. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao. Si Senior Zhong ay maaaring makatiyak. Basta isyong dulot ng Black Ink Strength, siguradong malulutas ng junior na ito. Tumango si Zhongliang bilang kasiyahan bago bumaling kay Feng Ying. Mula ngayon, ang gawain mo ay protektahan siya. Huwag hayaan ang anumang pinsala na dumating sa kanya. Kung kulang ka ng kinakailangang lakas tao, binibigyan kita ng karapatang pakilyusan ang mga tao ng Inner Sanctum sa kalooban. Naiintindihan ng alagad. Kinuyam ni Feng Ying ang kanyang kamao. Pagkatapos panoorin si Zhongliang na umalis, sumulyap si Yang Kai kay Feng Ying. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap, Marshal Antifang. Umiling si Feng Ying. Wala lang. Sa kabaligtaran, dapat kang maglaan ng ilang oras upang gamutin ang iyong mga pinsala at gumaling. Kanina ka pa itinaboy at wala man lang oras para gamutin ang mga sugat mo. Natatakot akong maging abala ka sa lalong madaling panahon. Sa nakaraang labanan sa Black Ink Clan Army, si Yang Kai ay nagbagong anyo bilang isang Great Dragon at ginamit ang kanyang katawan bilang isang kalasag upang protektahan ang kanyang mga kaalyado. Natural na bagbog siya at nabugbog dahil sa pag-atake ng Black Ink Clan. Matapos makapasok sa Inner Sanctum, dinala siya ni Zhongliang sa buong lugar. Sa makatuwid, si Yang Kai ay walang oras upang gamutin ang kanyang mga pinsala sa ngayon. Ang kanyang hitsura sa sandaling ito ay mailalarawan lamang na hindi maayos, at may iba't ibang mga bahid ng dugo sa buong katawan. Siyempre, ang kanyang mga pinsala ay hindi mahalaga dahil sa kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling, ngunit ang kanyang lakas ay talagang naubos. Maging siya ay mangangailangan ng ilang oras upang makabawi at gumaling. Mabuti, kung gayon ay guguluhin kita na magbantay, Marshal Antifang. Tumango si Yang Kai at umupo ng naka-cross-legged nang walang ibang salita. Naglagay ng isang recovery spirit pill sa kanyang bibig, dahan-dahan niyang sinimulan na pinuhin ang mga epektong panggamot. Sa kabila ng nasa loob ng Inner Sanctum, malabo pa ring marinig ng isa ang tunog ng labanan na nagmumula sa labas ng Great Pass. Bilang karagdagan, ang epekto na dulot ng mga shockwaves ng labanan ay paminsan-minsan ay nakukuha mula sa labas. Makikita na napakatindi ng digmaan. Bagamat ang buhay o kamatayan na labanan sa labas ay patuloy na nagaganap, sina Yang Kai at Feng Ying ay natamasa ang kapayapaan na kasing tahimik ng tubig. Naghintay sila ng kalahating araw para lang walang dumating. Samantala, nakatuon si Yang Kai sa pagpapagaling, nang hindi nakakaramdam ng pagkabagot o pagkabigo. Bigla na lang parang may nagkagulo sa gilid. Agad na tumingin si Feng Ying sa direksyong iyon at nakita niya ang ilang daloy ng mga ilaw na mabilis na dumarating. Mayroong 6 o 7 bilang sa kabuuan. Ang taong nangunguna ay nakatayo sa himpapawid at buong lakas na tumingin sa paligid sa ibaba niya. Walang babala, itinuro niya ang direksyon kung saan matatagpuan sina Yang Kai at Feng Ying at sumigaw ng malakas. Sa ganitong paraan. Sabay unahan at sumugod. Agad na naging mapagbantay si Feng Ying. Ipinagkatiwala ni Zhongliang sa kanya ang kaligtasan ni Yang Kai, kaya natural na hindi siya nang ahas na baliwalain ang kanyang misyon. Nang makita ang purifying light na kumikilos, lubos niyang naunawaan ang kahalagahan ng pag-iral ni Yang Kai.
Mabuti na lang at hindi nagmamadaling kumilos ang mga bagong dating. Habang papalapit sila, agad na ikinuyom ng pinuno ng grupo ang kanyang kamao. Senior Sister Fang. Bahagyang tumango si Fang Ying at nagtanong. Ano ang sitwasyon? Itinuro ng taong iyon ang likod niya at nagpaliwanag. Napinsala sila ng Black Ink Strength. Binanggit ni Marshall Uncle na dapat tayong mag-withdraw sa lalong madaling panahon kung masusumpungan natin ang ating sarili sa ganoong sitwasyon at pumunta dito para hanapin ang isang taong nagngangalang Yang Kai. Kumbaga, may paraan siya para maresolba ang sitwasyon. Sa totoo lang, kung hindi isang 8th grade ancestor ang nagsabi sa kanya tungkol sa bagay na ito, hindi siya maniniwala sa mga salitang iyon. Noong nakaraan, ang mga taong napinsala ng Black Ink Strength ay magsasakripisyo ng isang bahagi ng kanilang miniature universe sa lalong madaling panahon upang malutas ang krisis. Gayunpaman, huli na para doon ngayon. Ang bilis ng kaagnasan ng Black Ink Strength ay napakabilis. Kung gusto nilang isakripisyo ang kanilang miniature universe sa puntong ito, walang sinasabi kung magkano ang kailangan nilang sumuko. Malaki ang posibilidad na ang paggawa nito ay malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Sa madaling salita, kung hindi malulutas ni Yang Kai ang bagay na ito, malamang namamatay kaagad ang mga taong nasaran ng Black Ink Strength. Kaya lang, ang mga salitang iyon ay nagmula sa isang 8th grade ancestor. Kung mapangalagaan nila ang integridad ng kanilang miniature universe, handa silang subukan ang pamamaraang ito. Habang nagsasalita, sumulyap siya kay Yang Kai na tumayo na. Ikaw ba si Yang Kai? Tumango si Yang Kai. Oo, hindi ko pa siya nakita dati. At saka parang hindi masyadong powerful yung aura na nagmumula sa kanya. Siguradong wala siya sa 7th grade. Maaalis ba talaga ng isang tulad niya ang banta ng kaagnasan ng Black Ink Strength? Naramdaman ng taong iyon ang paglubog ng kanyang puso sa kanyang dibdib at hindi nang ahas na umasa ng sobra. Tumingin si Yang Kai sa likod ng taong iyon at nakitang 7 tao ang dumating sa kabuuan. Iniwan ng pinuno, may 6 na iba pa sa grupo ng 2. Bawat grupo ay naglalaman ng isang tao na tila nagpupumilit at humihimok ng kanilang kapangyarihan na parang may nilalabanan, habang ang isa naman sa grupo ay may matinding pag-aalala na may halong bakas ng pagbabantay sa kanilang mukha. Naunawaan kaagad ni Yang Kai ang sitwasyon. Ang 3 tao na tila nahihirapan at tahimik na hinihimok ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang isang bagay ay marahil ang mga naang miniature universe ay napinsala ng Black Ink Strength. Kasalukuyan nilang nilalabanan ang kaagnasan ng Black Ink Strength, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay katumbas ng pag-inom ng lason upang pawiin ang kanilang uhaw. Sa madaling salita, ang kanilang mga pagsisikap ay walang gaanong epekto at maaari lamang magsilbi upang maantala ang proseso ng pagiging tiwali. Samantala, ang iba pang 3 ay malamang na namamahala sa pagsubaybay sa mga na-corrupt ng Black Ink Strength. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga bagay-bagay ay wala sa kontrol, at pagkatapos ay maaaring kailanganin upang i-execute ang kanilang mga kasama. Panghuli, mayroon ding 7th grade Heaven Opening Realm Master na kumikilos bilang pinuno ng grupo. Ang pagsasaayos na ito ay medyo makatwiran, baka may ganap na napinsala ng Black Ink Strength habang papunta rito. Kung mangyayari iyon, ang ganitong line-up ay may kakayahang harapin ang sitwasyon. Kaya mo ba silang iligtas? Ang pinuno ay malinaw na hindi nang ahas na umasa ng labis, ngunit hindi niya maiwasang magtanong pa rin. Sinulyapan ni Yang Kai ang taong iyon at tumango. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at mabilis na na-activate ang yin at yang element powers. Ang dilaw at aswal na mga ilaw ay namumulaklak sa pag-iral at sa lalong madaling panahon ay nagbago sa isang purong puting liwanag. Hayaan mong tumayo silang 3. Itinuro ni Yang Kai. Bagamat silang 3 ay napinsala ng Black Ink Strength, matigas ang ulo nilang pinanghahawakan ang kanilang tunay na kalikasan sa pamamagitan ng balat ng kanilang mga ngipin. Sa tulong ng kanilang mga kasama, sabay silang tumayo sa isang lugar. Agad silang nilamon ng puting liwanag. Maraming beses nang nakita ni Fang Ying ang sitwasyong ito, kaya hindi na ito nakakagulat sa kanya. Sa kabilang banda, ang 4 na iba pa na nag-escort sa 3 iyon dito ay parang lumukso ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan. Nakatitig sila ng hindi kumukurap sa tanawing nasa harapan nila, hindi gustong makaligtaan ang isang bagay. Napuno ng sizzling sound ang hangin, at ang 3 lalaki ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng sakit. Sa kabutihang palad, unti-unting huminahon ang kanilang masakit na mga ekspresyon habang ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan ay dinadalisay at nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Yang Kai ang kanyang kamay at ang puting liwanag ay patuloy na nagtagal. Nababalot ng puting liwanag, ang 3 lalaking iyon ay sunod-sunod na nagmulat ng kanilang mga mata na may pagtataka sa kanilang mga mukha.
Paano ito? Kinakabahang tanong ng pinuno ng 7th grade. Sa pagtingin sa kanila, tila ang Black Ink strength ay tunay na nawala. Gayunpaman, hanggang sa makatanggap siya ng isang tiyak na sagot, hindi siya nang ahas na maniwala na ito ay totoo. Squad leader, sa tingin ko maayos na kami ngayon. Sagot ng isa sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Ayos ka lang ba o hindi? Umirap ang squad leader. Dagdag pa ng isa pang tao. Mabuti naman siguro ngayon. Ang Black Ink strength ay naalis na. Buksan ang iyong miniature universe. Utos ng squad leader. Ang tatlong lalaki ay masunurin na ginawa ang sinabi sa kanila at binuksan ang kanilang miniature universe. Ang divine senses ng squad leader at ang iba pang tatlong lalaki ay lumundag habang sabay nilang sinisiyasat ang sitwasyon. Ilang sandali pa, nagkatinginan sila na may gulat na ekspresyon. Walang kahit kititing na bakas ng Black Ink strength na natitira. Ito ay hindi ka panipaniwala.